Kung ako tatanungin nyo, parang kang usapan, lumalabo na yung impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ko alam kung matutuloy pa yung apat na reklamo na sinabi nila ay isasampa rin laban sa Vice President. Pero kung titingnan niyo po yung mga signs, yung mga pronouncements, yung pagkilos o hindi pagkilos ng ilang nakaupo sa pwesto, ng mga kinauukulan, sa totoo lang lumalabo na po yung prospects of impeaching the Vice President before elections. Kasi mga nagsasabi na pwedeng gawin yan after the elections. Siyempre, pwede kung pwede. Pero alam niyo, between now and that period, ang daming pwedeng mangyari. Kung ngayon pa lang distracted na yung marami sa atin sa election, what more pagkatapos? Hindi magiging ganun kadali para buhayin yung issue na yan. At itong pinag-uusapan natin, hindi lang po ito labanan dapat ng propaganda. Nasa root po na ito, ng issue na ito, ano ba yung tama at ano ba yung mali? Tama ba na ma-impeach at ma-convict yung Vice President o hindi? Tama ba yung mga ibinabatong issues laban sa kanya? Kung susumahin niyo po o iisa-isahin niyo yung mga issues laban sa Vice President, lihitin mo po lahat iyon. At kung tatanungin niyo, nag-commit po siya ng impeachable offense. Baka nga hindi lang isa. Siguro nangunguna na puro yung betrayal of public trust. Pwede rin sigurong pumasok yung culpable violation of the Constitution. Balikan niyo po yung naging pagdinig dyan po sa House Committee on Good Government. Yung mga ayaw ipaliwanag kung saan dinala yung milyong-milyong confidential fund na hinawakan ng Office of the Vice President at ng Department of Education nung siya po yung Secretary ng Department of Education. Yung mga questionable receipts na ayon po sa mga kongresista, at titingnan nyo naman, di ba, doon sa naging flow ng discussion, lumalabas na parang dinoktor yung sangkatutak na mga resibo para palabasin na napunta sa dapat puntahan yung milyong-milyong confidential funds. Kaya nga, di ba, sumikat yung pangalan na Mary Grace Piatos. Sa pagkakatanda ko po, si Congressman Romeo Acop yung unang nag-call ng attention dyan sa Mary Grace Piatos na yan. Kayo ba? Hindi ba kayo nagtataka? Kasi madali namang ipagtanggol yung ating mga iniidolong politiko. Pero kayo ba, hindi ba kayo na-offend? Pera natin yun eh. Yung napuntang confidential fund sa Vice President. Tapos ang liquidation, hindi mo alam kung imbento o lumalabas na imbento. Parang dinoktor yung mga pangalan para palabasin na may nakatanggap naman. Tapos diba may mga tumistigo kung paano winidraw in cash yung milyong-milyong confidential fund sa bangko. Nilagay daw sa duffel bags. Nagduda yung mga kongresista, saan ba tinatago yung milyong-milyon na yan? Kayo ba nakakita na ba kayo ng 125 million? Ako hindi pa eh. Sa tingin ko malulula ako kung makakita pa ng 125 million in cash. Yung mga ganong detalye na lumabas doon sa pagdinig, kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino na hindi naman siguro bulag sa hindi naman siguro nabubulag dahil sa iyong political leanings, at the very least, mapapakamot ka ng ulo eh. O nga no, bakit ganon? Tapos, tinatanong yung Vice President, ay sumagot, dinadaan sa galit. Nung humarap yung ilang mga opisyal ng Office of the Vice President, kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang palusot. Hindi mo alam kung nasaan na yung humawak daw ng confidential fund. Ganun-ganun na lang ba yun? Paano na yung malaking bahagi ng confidential fund na disallowed ng Commission on Audit? Diba? Diba unang pumutok dyan yung 125 million ng confidential fund na inubos in 11 days noong December 2022. Lumalabas pa rin at tip of the iceberg lang yan. Meron din po lumabas sa pagdinig yung safe houses na narentahan daw. Hindi mo alam kung sinong nagrenta, saan, at bakit ganun kamahal. Ang daming tanong na ayaw sagutin ng Vice President. Ang kanilang sinasabi,
Confidential fund. Confidential nga eh. Bakit tinatanong nyo? Parang ginagawa tayong mga tanga. Ang malala nun, ginagawa na nga tayong tanga, eh yung marami sa atin, pumapayag pa. Ibig sabihin, pumapayag tayo na gawin tayong tanga. Buti kung kayo lang nagmumukhang tanga. Kaso damay-damay tayong lahat eh. Dito sa ganung pag-iisip. Ngayon ang tanong, bakit hindi pa ma-impeach yung Vice President kung ganyan kaseryoso yung mga aligasyon? And don't forget, kung ako tatanungin nyo, no? Isa rin sa impeachable offense niya. Napanood nyo ba yung video niya? Balikan nyo yun. Mapapanood nyo naman po online, di ba? Yung madaling araw, pinagmumura niya si Bongbong Marcos, si Speaker Romualdez. Ako hindi ako fan ng mga taong ito, alam niyo yan. Hindi ako fan ni Bongbong Marcos, ni Romualdez, ni First Lady. Pero ako mismo na iskandalo eh. Saka nakakita, Vice Presidente. Ganun yung pag-uugali. Sinabi niya kumontak na siya ng papatay kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez, kay Lisa Araneta kung meron daw mangyari sa kanya. Sabi niya, no joke, no joke. Nilagyan pa niya ng ng parang condition, no? Kung siya raw ay mapatay. Teka muna, sino ba nagsabi may papatay sa kanya? Parang gawa-gawa lang niya yun to justify yung pananakot niya. Conditional threat. Tanongin niyo yung mga abogado, is there such a thing as a conditional threat? Or a threat is a threat? Ito, simple usapan lang, no? Sa kaya nakakita ng Vice Presidente, ikalawang pinakamataas na opisyal, halala ng ating bansa. Ganun yung pag-uugali. Na-imagine nyo ba kung maging Pangulo pa yan? At sinabi niya, di ba? Open na siya na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Para namang hindi, di ba? Kasi bumenta na po yung mga ganyang pakipot na diskarte. Nakita na po natin yan sa kanyang ama noong 2015. Di ba? Katakot-takot na pakipot, nilaro-laro tayo, tumakbo rin naman. So expected naman natin na tatakbo siya sa 2028 presidential election. Ang tanong, kayo ba sa tingin nyo our country deserves that kind of leader? Yung ganyang pag-uugali. Ngayon ang tanong, bakit di ma-impeach kahit napakaseryoso ng mga aligasyon? Maraming factors, no? Obvious naman siguro. Siguro kung mga kongresista pag-uusapan, itong mga miyembro ng House of Representatives, may numero naman sila dyan, sa tingin ko. Kaya nila yung 1/3 para idiretso sa Senado yung articles of impeachment. Ang problema nila yung Senado, lalo yung mga naglalarong senador pagdating sa politika. Kasi pag tinignan niyo yung composition ng Senado natin ngayon, lalo 23 lang, di ba? Kailangan ng 16 para ma-convict sa isang impeachment court ang isang impeached official. Kaso 23. Alam niyo, pag bumoto ka ng abstain, pabor yun dun sa impeached official. Hindi yun positive vote So, mas kakaunti yung bilang na kailangan ni Sara Duterte para ma-acquit siya. So, dun sila nag-aagam-agam. Ang tanong ko naman sa mga senador na ito, pero wag na siguro, no? Ayoko nang tanongin kasi parang napakataas naman expectation natin sa mga senador na ito. Alam naman natin na naglalaro sa politika yung mga yan. They're not willing to risk it. Especially kung sa kanilang political calculus, makababalik sa Malacanang ang mga Duterte sa pamamagitan ni Sara Duterte. So ayaw nilang sumalungat. They don't want to antagonize the Vice President. Expected na yan sa ating mga politiko. Saan ba kayo nakakita ng politiko na consistently nanindigan lamang sa tama? Ang nakikita natin sa mga politiko natin, consistently naninindigan sa kanilang interest. Totoo yan. Kaya minsan may nagtatanong sa akin, hindi ka ba nadidisappoint dito sa ganitong politiko? Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi natutuhan ko na pong babaan ang aking standards pagdating dito sa mga politiko na ito. Pati nga ilang mga politiko na inaasahan natin na magsasalita, quiet din naman, di ba? Yung mga so-called opposition, tahimik din. Dahil siguro sa kanilang political calculation, makasasama sa kanilang interest kung magsalita sila laban sa impeachment. Kahit alam nila na that is the right thing to do. So sila mismo lumalaro. What more yung mga talagang kaalyado na ni Duterte.
o yung mga talaga nasa administrasyon. So, yun ang sistema ng politika natin eh. Hindi siya hindi siya determine kung ano ba yung tama at saka mali. And of course, nandiyan naman ito si Bongbong Marcos. Saka nakakita ng Pangulo na after ng lahat lumabas diyan sa House of Representatives, ikaw na yung pinagmumura. Sinabi na may kinontak na siya para patayin ka, asawa mo, at saka pinsan mo. Naglabas ka ng statement, video, recorded. Seryoso yung mukha niya, di ba? Grim. Ito ay aking papalag. Nasaan na yung pagpalag na yun? Baka siguro inisip ng iba, hintay ka lang, papanagutin yan sa criminal aspect. Pwede. Sana. Pero alam niyo po, malaking bahagi rin yan ay pwede ma-impluwensya ng politika. Pero yung unang-unang bagay na pwede mong gamitin para panagutin ito, yung dapat bang manatili yan sa kanyang posisyon dahil sa kanyang ginawa. Idadaan mo yun sa impeachment eh. Yung presidente, after maglabas ng matapang by his standards sa statement, bigla na lang, the following day ba yun? Sabi niya, never say never. Di raw siya pabor sa impeachment. At sinabihan niya yung mga kongresista, huwag niya na ituloy impeachment ng Vice President. Ito ngayong statement na ito ng Pangulo, ang ginagamit ng maraming politiko, pati na ng Iglesia ni Cristo, para sabihin na, kapayapaan na lang tayo. Huwag na natin ituloy impeachment na yan. Kasi mismong presidente nagsabi. So gamit na gamit yung Pangulo rito. O baka naman hindi. Baka naman yung talaga yung nararamdaman niya. Lumalabas dito, dinaga yung Pangulo eh. O baka naman totoo yung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa kanya. Na isa siyang weak leader. Mahina. Malamya. Tapos yung rally kahapon, sinasabi, hindi, magkaisa na lang tayo para sa kapayapaan. Wala naman siguro magsasabi ng ayoko ng kapayapaan. No? Pero yung klaseng kapayapaan ba yung sinusulong ng mga taong ito? Mukhang hindi kapayapaan ang pinag-uusapan dito eh, kundi kapayapaan o kapanatagan ng loob ng mga Duterte. In particular, ni Sara Duterte. Ang definition yata nila ng kapayapaan, yung hindi mapanagot itong si Vice President. Iba ng mga politiko nakita ko, sinasabi nila, kami, suportado pa rin namin ang unit team. Si President Marcos at si Vice President Sara Duterte. Well, newsflash, matagal na pong biyak ang unit team. At sino po ba sumira nun? Sino po ba yung nag-offensive? Hindi ba si Vice President Sara Duterte? Saka nakakita ng unit team na buo, yung isang bahagi sinabi, ipapapatay niya yung isa. Saka anong klaseng unity pinag-uusapan natin dito? Anyway, ang problema rito kasi pag itong mga ganitong bagay napalusot. By the way, hindi lang po si Vice President Sara Duterte pinag-uusapan natin dito. Pati po yung mga issues na binabato sa mga kongresista. Pati sa mga senador patungkol sa budget. Dapat tutukan din po natin yan. Hindi porke nakatutok tayo sa isang problema, lusot-lusot na itong mga to. Pwede namang pagsabayin yan. Baka kasi iniisip nyo, baka parang santo naman si Martin Romualdez tsaka yung mga kongresista. Parang bigla sila naging champion ng good governance at ng campaign against corruption. Pero kung titingnan natin yung klase ng budget na kanilang ipinasa, kasama yung mga magagaling na mga senador, ang daming questionable na provision. Anyway, so yan po yung sitwasyon natin ngayon at mag-i-election na. Hay. So ang tanong, ano ba yung prospects na ma-impeach yung Vice President? Lumalabo na sa prangkang usapan. Hindi ko naman sinasabing patay na. Nandyan pa rin naman yung prospects na yan. Pero
Siguro gawin na lang natin, alam niyo kung ano, ipagdasal na lang natin yung bansa natin. You don't have to join rallies. Lalo yung mga rally na nagpapanggap na di umano para sa kapayapaan lang. Parang hindi quiet of your homes. Pagdasal po natin yung bansa natin. Pag umaten tayo ng mga misa, sa prayer of the faithful, pagdasal po natin yung ating bansa, yung ating mga leader. Sana maliwanagan. Kasi, I don't know kung saan pa tayo tatakbo eh. Yung mga politiko natin, hindi natin maasahan. Sa Diyos na lang tayo sumandal. Wala tayong aasahan sa mga politiko natin eh. Ganun talaga. Wala silang pakialam kung ano yung tama o kung ano yung mali. Ang pinag-uusapan dyan, ano ba yung tama para sa kanilang interest.